Ellen G. White's endorsement of William Miller's failed prediction. Bakit napakahalaga nito? Common sense lang po, mga kaibigan. Kung si Ellen White ay totoong propeta at in-endorse niya yung mga prediction ni William Miller, tapos nagkamali later on, mali na rin si Ellen White. Sapagkat in-endorse niya yung mali na prediction. Sinasabi ng mga kaibigan natin Adventist na si Ellen White, hindi sa kanya naggaling ating doctrine, sabi nila. Si Ellen White, pagtapos na pag-aralan sa Bible ng mga early Adventist yung ating fundamental belief, tsaka papasok si Ellen White to support the findings and the result of their Bible studies na painstaking at napakatagal. At mapakitaan daw si Ellen White ang vision at i-confirm niya na tama ang kanilang resulta ng kanyang narating. Ganon ginawa ni Ellen White kay Miller. In fact, hindi lang basta support ang ginawa niya. May mga sinabi siya na masasabi natin magiging questionable talaga si Ellen White sa kanyang pagiging propeta. Ang big idea na gusto kong matandaan natin ay number one, Miller and his followers initially predicted Christ's return in 1843 and later revised it to October 22, 1844. Nirevise pa kasi mali nga. At nung nirevise, mali pa rin. Both predictions failed. Totoo naman. As Christ did not come to earth. If Miller was wrong, then Ellen White was also wrong. Alam ka namang si William Miller lang ang mali, tama pa rin si Ellen White. Kahit meron siya mga backup support kay Miller. And that is so obvious na napaka-bias na po natin. No? So, pagka ito in-endorse ni Ellen White, nagkamali. 2 beses pa in-endorse. Isa nga lang eh. Sa Bible, pag ang propeta nagsalita na hindi nangyari, kahit isa lang, false prophet na yun, that is enough. Para ang isang propeta ay batuhin hanggang sa mamatay noon sa panahon Israel. At maging false prophet. Si Ellen White, hindi pa natin pag-usapan yung 1856, yung Camden Vision, 1845, hindi. Tatang, 1843. Dito pa lang in-endorse niya na nagkamali. Wala man tayong nakita na nag-repent eh. Silent eh. After silent, pumasok yung 7th month movement na 8 October 22, 1844 na nung una hindi sinuportang ni William Miller dahil ito yung kanyang sinuggest ni Samuel Snow. Isa ring Millerite preacher. Sinunod nila yung kalendaryo daw ng Hudyo. But it failed again. So Christ did not come to earth. Number 2, what Ellen White said was wrong. And what she said was wrong, was right. Kung ano sinabi ni Ellen White na tama, 1843, yan ay, sabi nga niya, ito yung Diyos ang may gawa niyan, hindi dapat palitan, di ba? Ng Diyos. Tama daw yon. Tapos yung mga Christian denomination, yung mga Protestants na against sa pangangaral ni Miller, sinasabi ni Ellen White, ay kayo, mapupunta kayo ng impyerno. Hindi kayo maliligtas kasi tinanggihan nyo ang mensaheng ito. So, paano lumalabas na tama si Ellen White doon sa 1843 at sabi naman ng mga Protestant, mali. Pero ano nangyari? Nung hindi nangyari 1843, Ellen White said na yun ay tama, pero totoo, mali. At yung sinabi naman mali ni Ellen White, yun ang tama. Sabi nga dito, the foundation for Adventism is Ellen White's comprehensive endorsement of William Miller's method and message. Sabi ng Cultic Doctrine ni Dale Lasap, totoo naman to. Mga mahal naming Adventist, history po ang nagsasabi. Kumbaga, ito na yung tanda na iniwan ng Diyos sa inyo. Para kayong mag-isip, gamitin niyo yung reasoning powers na binigay ng Panginoon sa inyo para gamitin at mag-isip, maruto kayo magtimbang. Kasi nagkamali pa na si Miller, how come kung totoong propeta si Ellen White, ay in-endorse pa niya? Sabi naman po dito ni Dale Lasap, page 46, therefore, at the very outset, sa umpisa pa lang, the SDA Church is faced with dilemma. If Miller was right, so Ellen White was right. If Miller was wrong, so Ellen White was wrong. There are no other conclusion. Diyan pa lang eh. Kung talagang mahal nyo ang katotohanan. Kung mahal natin at ginagamit natin yung reasoning power na bigay sa atin ng Panginoon, madali na nang madidetect. Umpisa pa lang talaga. Malalaman mo na hindi na dapat tumaba hanggang sa panahon natin
Then alam na natin sa simula, gano'n na, may problema, may dilemma. So number 1 point natin, to prove that si Ellen White, na-endorse niya si William Miller, yung kanyang failed prediction. Sabi ni Ellen White, angels of God were actively involved with William Miller. Paano ho in-endorse ni Ellen White yung findings, yung failed prediction ni William Miller na 1843 pa lang pinag-usapan natin dito, 1843. Sabi ni Ellen White, I saw that God sent His angel to move upon the heart of a farmer who has not believed the Bible and led him to search the prophecies. Angels of God repeatedly visited the chosen one and guided his mind and opened his understanding to prophecies which has ever been dark to the people. Nakita ko. Pag sinabing nakita ko, it's a vision na kiniklaim ni Ellen White, prophecy. Nakita ko ang Diyos nagpadala ng kanyang anghel para kilusin ang puso ng isang magsasaka, walang iba kundi si William Miller, na maniwala sa Bible at hayaan siyang magsuri sa prophecy. At ang mga angels, this is plural, angels of God repeatedly visited the chosen one. So para kay Ellen White, chosen one. Pag sinabing chosen one, talagang pinili siya ng Diyos. Na? And guided the mind. So, hindi lang si William Miller, kanyang bibig, magsasalita ang ginahit. Yung mind. And open his understanding to prophecies which had ever been dark to God's people. Napaka-special ng chosen one nito. This is an endorsement ng prophet na si Ellen White. Sa kabila ng pagkakamali niya, pakapalpakan, still, ganun pa rin sinabi niya. Sa page 232 ng early writings, sabi naman ni Ellen White, angels, plural, of God accompanied William Miller in his mission. Hindi lang yung kanyang mind, understanding ng Daniel 8:14, yung pag-calculate na ng 2,300 days na dumating siya sa 1843 nung una. Pati yung mission niya, yung pangangaral niya. Yung kanyang pagpapakalat ng kanyang findings na yun. Sinamahan siya ng anghel. Yan ang kanyang endorsement. Ito pa. Page 235. Angels of God were sent to protect him. Hindi lang siya denied para maintindihan yung mind, yung prophecy sa interpretation niya. Hindi lang sinamahan sa kanyang pangangaral. Mismo, pinoprotektahan din siya laban dun sa mga umuusig sa kanya. In fact, sabi dito sa The Great Controversy ni Ellen White sa page 337, enemies plotted to take his life as he should leave the place of king. The holy angels were in the throng, and one of these, in the form of man, took the arm of this servant of the Lord and led him in safety from the angry mob. His work was not yet done, and Satan and his emissaries were disappointed in their purpose. Si Satanas at yung kanyang mga alipores, hindi nagtatagumpay para usigin o siguro patayin si William Miller, patigilin siya sa kanyang pangangaral na 1843, darating na si Jesus, second coming sa earth. Kundi, sabi na, ang mga anghel pa ay nagkakatawang tao para lang ilayo siya at iiwas siya sa mga umuusig sa kanya. Well, kung galing yan sa The Great Controversy, of course, that's part of the spirit of prophecy, di ba? So, si Ellen White, dyan na lang, kung gagamitin natin yung ating common sense, is ini-endorse niya si William Miller na tama yung prediction ni William Miller. Tapos, hindi naman nangyari. So, hindi na mahaba ang diskusyon kasi kung hindi nangyari, in-endorse ng isang kinikilalang propeta, o di nagkamali ng propeta. So that already discredits her as a prophet. Kaso, disqualified talaga siya. Ang problem kasi, pagka, yun nga, nagko-contradict na mismo yung pinaniniwalaan, pero dun sa mind nung naniniwala, doon sa nagsabi nun, hindi niya matanggap kasi nga, merong cognitive dissonance. Parang may contradiction, pero dahil sa
malamang may kasama na ring pride yan. Kasi alam nyo, pag Yeah. naghahanap tayo ng katotohanan, pag mali tayo, mas maganda parang aminin natin na nagkamali maganda. tayo. Kaysa Mas yung maganda. pipilitin natin na tama tayo, linaw na malinaw. Alam natin mali. Oo. Oo. So, yun ang isang pagsisinungaling na. Kasi Oo. lahat naman tayo naghahanap ng katotohanan. And Oo. pagkakatotohanan yan, hindi mo na kailangan pang paliwanag ng paligoy-ligoy pa kasi pag tinignan mo yung ebidensya at malinaw kung mali o tama. Hindi mo na hanapan pa ng pasikot-sikot na palusot. Ang nangyayari, yun nga, maraming palusot pa na, ayun nga, yung mga bagong papaliwanag na sabi nyo nga na merong prophetic at saka merong parang, ano yung kaninang sinabi nyo tungkol kay Ellen G. White na ang kanilang estate ngayon ay parang merong... dinidivide nila sa category. Yung kinakategorize. So, bago yan. Na yung sacred and common. Sacred and common. So, kawawa naman ngayon yung mga taong wala pa yung category na yan na sacred and common. Kasi lahat sila nung time na yun, kasi konti pa lang yung isinulat ni Ellen G. White, naniniwala sila na talagang isinulat ito ng propeta ng Diyos. Kung si Ellen G. White mismo na sinasabi niyang mga anghel ang tumutulong kay William Miller, pinoproteksyonan siya ng mga anghel. Tapos walang nangyari kundi maraming na-disappoint. May mga... Yun ang first great disappointment actually, 1843. Merong nalugi. So makikita mo yan hanggang ngayon. Ang nagbe-benefit lang talaga yung organization. Pero yung mismong mga members, most of them are in silence and merong suffering and despair. Kasi hindi rin nila mapaliwanag kung matatanong sila kasi most of the members don't know yung history, tapos yung details, and all the writings that they need to know and read in order to actually believe and yung magkaroon ng reason, yung dahilan para maniwala on the 28 fundamental beliefs of the church. So nilagay lang yun as a creed ng church. Pero pag inisa-isa mo yun at inukay mo yung paliwanag, doon ngayon lumalabas yung contradiction, the great contradictions. Talagang controversial. Hindi controversial as in the great controversy naglalaban ng evil and good, pero controversy talaga si Ellen G. White. And today, salamat sa technology, salamat sa yun nga, database, nare-research na rin natin, lalo na kayo, masipag kayong mag-research. At pinapaliwanag nyo ngayon, verse by verse, para makita nila. Ngayon, kung magbubulag-bulagan, wala tayong magagawa. Kasi nga, kahit ano daw kahit na ilapit mo yung kabayo dun sa tubig kung ayaw uminom, hindi talaga. Wala rin. Pero alam natin, ang Panginoon ang kasama natin sa gawain ito. At yun nga, sa atin, pinapaliwanag natin. At binibigyan natin ng pagkakataon ng mga tao mag-isip at mag-desisyon kung totoo ba itong sinasabi ninyo, natin, or hindi. Ngayon, kung masipag sila maghanap ng katotohanan, ay yun nga, magkakaroon sila ng malaya na buhay Kristiyano. Pero kung hindi naman, patuloy silang magiging alipin at magiging nasa kadiliman na itong ginagawa nila ay yung salvation by works nga. At ito, papatuloy nga natin yung pag-aaral ng investigative judgment. Talagang it points to salvation by works. Hindi siya by faith. Tsaka sinabi ni Jesus, may mga taong bulag talaga, mas gusto sa kadiliman kaysa liwanag. No? Kasi tinutulog ni Jesus sa bulag yung mga ayaw makakita ng katotohanan. Actually, yun ay hindi absolutely na ayaw Yung mga bulag talaga, hindi nakakita yan katsino. Pero may mga bulag na gusto pang makakita. At may mga bulag na ayaw makakita. Kung ikakapit natin ito sa parang spiritual, yung mga kaibigan natin, mga Seventh-day Adventists, hindi na, nasabi natin na hindi nila nakikita ito, maaring nakita nila pero nagbulag-bulagan sila. But the question is, gusto niyo ba talagang makita o manatiling bulag? Ayan. Kumbaga, ito mga ginagawa natin ay opener ito.
eye-opener. Kasi kung tayo nabuhay sa panahon na nagpo-proclaim si William Miller na 1843, tingin ko kung Bible reader ka that time, hindi ka naman naniniwala eh. Doon pa lang sa umpisa pa lang, hindi ka naman naniniwala kasi sabi ni Jesus, kahit sa araw at oras, walang nakakaalam. Kahit ang anak, kundi ang ama lamang. In fact, binasa ko yung kasaysayan nito. Maraming mga Protestant churches na noon eh. Mga Baptist, marami na noong panahon ni Ellen White, ni William Miller. Kasi William Miller, Baptist. Pero hindi sila naniwala sa findings ni Miller kasi nga, they hold on to the word of God na nagsasabi, walang nakakaalam ng araw at oras kung kailan darating ang Panginoon. Tanging aama lang. Ang ginagawa ng Adventist noon, hinatulang kagad sila. Lalo na si Ellen White, ay, wala kayo. You are damned. You are damned for punishment. Damned kayo. Punta kayo sa impyerno, walang kaligtasan kayo. Kasi tinanggihan nyo. Kaya si Kristo, may ganun pang sinabi si Ellen White, kahit na kayo maging Christ-centered, si Kristo lalapitan nyo, ay tatalikuran kayo ni Kristo dahil sa ginagawa nyong pagtanggi. Ang tawag ni Ellen White dun sa message ni William Miller, the saving message. Ang tawag ni Ellen White, saving message. Yung 1843, darating si Jesus, saving message. That is not the gospel. Kaya mabuti na lang merong Protestant churches noon, may mga Christians din na katulad natin, na nanindigan. And mostly, mga nahahatak nila, yung mga hindi masyado familiar sa Bible. At parang, more on emotional lang sila. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Kasi noong 1844, wala pa yung 7th-day Sabbath. Wala pa. So kung ang paniwala nila ni Ellen G. White, nila William Miller, na darating na ang Panginoong Jesucristo, so the Sabbath was not an issue. Hindi. Nga, no? Ano ba yung salvation gospel? Di ba? Ang sinasabi lang, na mag-repent kayo, darating na ang Panginoon sa 1843 and yung na-postpone to 1844. Pero hindi naman issue yung Ten Commandments. Oo nga. So common sense will tell you again that the Ellen G. White in the beginning does not expect the Sabbath to be the issue of salvation. Diba? Kaso later on na lang nung napahiya, ayun, nagkaroon na ng kwento. Kasi kailangan ma-justify bakit hindi dumating. Oo nga. So yan ngayon yung paniniwala. And sa mali pang interpretation ng Day of Atonement, hindi ba? Parang dinevelop na lang yun after disappointment. Dinevelop na lang after disappointment. So, to justify. Face-saving scheme. Sabi nga, face-saving scheme. Parang panakip butas doon sa kanilang parang hindi sila mapahiya. So, na-demote ngayon si Jesus Christ. Sinabi na, hindi, umakyat siya sa langit, pumasok siya, nag-ascend siya doon sa holy place. Tapos, naging most holy place noong 1844. Pero again, great controversy yan kasi nga, controversial yan kasi nga, pag pinag-aralan mo ngayon ng salita ng Diyos, doon mismo sa Book of Hebrews, high priest na si Jesus Christ nung umakyat. So, hindi naman ang high priest na sa holy place eh. Direkto sa Day of Atonement eh, di ba? Yes. So, yung proper exegesis, Jesus Christ, sabi sa Hebrews, we have a high priest, a better high priest. So ngayon, itong investigative judgment, dinemote ngayon si Jesus Christ to a priest. Kasi kailangan pa siya magawa ng daily sacrifices and the investigation. Final atonement. Cleanse the sanctuary, di ba? Which is really demotion kay Christ. And then, tsaka lumabas yung Sabbath. Kasi hindi naman nga issue yung Sabbath noong 1844. Tapos, a few years later, ayan na. Yung kinonect nila sa judgment. Kinonect naman, nadagdagan ngayon. So, itinaas ngayon ng law. Imbis na ang grace of God ang tinuturo, inelevate ngayon si Moses, which is the law of God. So, yun ang nakakatakot kasi it's very clear na this is a manipulation of biblical truth to actually be conveniently supporting yung claim nila na si Christ was to come in 1844, which resulted in a great disappointment. And yun nga po. Oo. So, first point natin, nag-endorse Ellen White, nag-claim na prophet, may vision siya noong December 1844. Pero
Ano nangyari? Sabi niya, may anghel si Winner, pero ba't nagkamali? Ang gusto nating iwan na message doon sa ating first part na kung paano Apa. na in-endorse ni Ellen White si Miller is, tanungin natin kayo mga kaibigan Adventist, kung totoong propeta si Ellen White, dapat pinaalam lang sa kanya ng Diyos na may mali, hindi mangyayari yung kanyang sinasabi prediction, 1843, na second coming, darating sa lupa si Jesus. Kung talagang propeta ng Diyos si Ellen White, tingin ko, at talagang may Holy Spirit siya, may gabay siya, sabihin ka agad sa kanya, i-correct na si Miller. Miller, nagkamali ka. Hindi totoo sapagkat wala makakaalam ng araw at oras ng pagparito ni Jesus. Ganun dapat. Hindi. Yun yung Diba? tamang Ika, ganun, maniniwala pa ako. Mali tayo kasi sinabi ng Bible, hindi pa alam sa atin kasi madidistract ang tao sa preaching of the gospel. Yes. Noon time na yon, and I would say reformers and including yung early church, ang gospel talaga is the power of God that brings salvation. Mula pa noon. Naniniwala kay Jesus Christ. Ngayon, may nag-comment lang, sabi kaya siguro hindi dumating sa time ni Miller kasi hindi pa sila nag-observe ng 10 Commandments. Nung si Christ dumating, nag-observe na ng 10 Commandments yung mga Hudyo. Tapos nung umalis siya, kung nag-observe na sila ng 10 Commandments tapos nawala lang, ba't hindi ba bumalik si Kristo? Or ba't umalis pa siya? Kasi ang point is, hindi naman 10 Commandments ang issue eh. Kung 10 Commandments lang ang pag-uusapan, mga Hudyo, sumusunod na. Ngayon, kung ang mga hintil gustong pasundurin yung 10 Commandments, then lahat naging Hudyo. Ang isang issue pa dyan is inusig ng mga Hudyo si Kristo at pinalaya siya sa sinagoga. Kasama na rin yung mga apostles. Mga Sabbath keeper yun. Common sense na kung nagsasabat keeping ang mga apostles sa sinagoga nung panahon na yun, hindi sila tatanggapin ng mga Hudyo kasi kalaban ng Hudyo nung time na yun si Kristo at hanggang ngayon. Amen. So kung sinasabi nila na yung mga apostles daw nag-keep ng Sabat kasi pumupunta sila sa synagogue on the Sabat, hindi totoo yun. Kasi si Jesus Christ, itinaboy. At pag nalaman ng na follower ka ni Jesus Christ, hindi ka papapasukin sa... tapos si Paul, di ba, hinahunting niya nga yung mga followers ni Jesus Christ. So paano sila magsasabat keeping sa synagogue? Di ba? So yun yung mga points na dapat common sense will tell you that the Sabbath at that time is not an issue or yung 10 Commandments. It is, the issue is Jesus Christ, being a follower of Jesus Christ. Tsaka kung talagang may 10 Commandments pa dapat na sundin, Brother Toto, at propeta si Ellen White, yun ang premise natin eh. Nagpakilala ng propeta si Ellen White. Bakit hindi sinabi sa kanya ng Diyos yan? Na hindi po darating si Kristo, i-correct mo si William Miller, hindi totoong darating pa si Kristo kasi magbibigay pa ng 10 Commandments. Dapat gano'n. Kung hindi pa dumating si Joseph Bates at i-introduce ang Sabbath sa kanya noong 1864 sa mag-asawang bagong kasal na si James White at si Ellen White, hindi pa nila makikilala yung Sabbath eh. So 1864 sabi nyo. So from 1844 to 1864, walang Sabbath keeping. Tama ba? Walang Sabbath. At ang unang nilang Sabbath pa nga nun na inintroduce si Joseph Bates 6 o'clock to 6 o'clock. Hindi sunset to sunset. So mali ba? So kung sasabihin nila from that time till today, na correct na, andyan na yung Seventh-day Adventist Church which has about millions of keepers. So why is Christ still not coming? Gusto man ng Diyos lahat? Or inaantay pa rin yung Sunday law? So, yun ngayon. Wala so, siguro palalim ng palalim. Joseph Bates lang yun eh. Joseph Bates lang nagdagdag ng Sunday law. So, ang point natin, Brother Toto, walang credibility si Ellen White as a prophet talaga. Ewan ko, wala pa kasi ako nakitang Adventist na umamin dito na, questionable sa kanila si Ellen White. Pero common sense lang natin, the fact na in-endorse niya na 1843 ay second coming, may anghel pa si William Miller, nakita ni Ellen White, nakita niyang vision na yun. Sino nagpakita sa kanya ng vision na nakita ni Ellen White, ang anghel sumusunod kay William Miller sa mission niya, at yung anghel ay nagkakatawang tao para protektahan na hindi masaktan si Miller. Hindi pala totoo yun. Yun nga yung, hindi pala totoo yun. How can Miller be guided by God?
and then create And a that is, disappointment. Di ba pag denied ng tao, ng Diyos ang isang tao, dapat malinaw, di ba? May clarity rather than confusion. So sila, na-disappoint sila. So si God ba talaga ang nagturo kay William Miller nito as endorsed by Ellen G. White? Again, common sense will tell you, ang feeling ko nakikiride si Ellen G. White nung time na yon kung whatever is the popular Bata pa kasi siya nun acceptable kumbaga message. Bata pa siya nun. Tsaka tingin ko dyan, yun nga, apektado talaga siya ng kanyang pagkakasakit. Di ba? Ilang years din na mahina ang katawan at hindi healthy si Ellen White. And I hope to, na hindi natin sisiraan ng personal niya. Pero ang sinasabi lang natin, mga kapatid, mga kaibigan, dun pa lang sana, mabuksan na po ang isip ng mga Seventh-day Adventist. Sa umpisa pa lang, mayroon ng palatandaan na binigay at pinovide ang Panginoon sa mga sino mang mag-aaral sa Seventh-day Adventist na unang first test pa lang, 1843, pumalpak. Pero in-endorse ni Ellen White. Di palpak din si Ellen White. Ba't hanggang ngayon, naniniwala pa rin kay prophet si Ellen White? Correct. Sa Bible, hindi kailangan 10 times magkamali ang propeta para masabing siya ay false prophet. Hindi 10 times. Isa lang is enough, mga kaibigan ko. I'm sorry doon sa mga nagmamahal kay Ellen White. I know how you love her. Baka na-inspire kayo. Pero magagawa nyo ang false prophet. Diba ang bulang propeta? Mag-ingat kayo sa mga bulang propeta na sila yung baka mahikayat ang kahit mga elect dahil magagaling sila magsalita, nakatamit na parang tupa. But it's not enough, mga kapatid. Yun nga, the mere fact na sinabi ni Ellen G. White, God led the mind of William Miller into the prophecies and gave him great light upon the book of Revelation. So, diba? Endorsement na yun na ang Diyos ang nagbigay niyan, kaya maniwala kayo dun sa prophecy ni prophetic teaching ni William Miller. So kung si Ellen G. White is a prophet, dapat sasabihin niya kung tama o mali. Mali yung sinasabi ni William Miller. Pero hindi, sabi niya, hindi tama yung sinasabi ni William Miller. Yes. So she is also assuming led by God to confirm na tama si William Miller. Pero again, nakakalungkot. Yun nga, nakakalungkot. I hope hindi pa uling lahat sa mga kapatid natin Adventist. Kasi yung mga early leadership ninyo, na panahon ni Ellen White, imbis na mag-repent, kagaya ni William Miller, nag-repent si William Miller. Imbis na sana mag-repent sila, nagkamali si Ellen White. Wala marinig na ganon. Nag-repent kami, ganyan. Ang ginawa pa, pinagtakpan pa. Ginawa pang kasabwat ang Diyos sa failed prediction ng 1843. Tinakpan daw ng kamay ng Diyos. Ginawa pang kasabwat ng deception. And God cannot be a God of deception. That is against His nature. He is truth. God is truth. Let God be truth and let man be liar. Ang tao ang liar, ang tao ang nagkakamali. Pero ang Diyos, hindi po siya pwedeng makipagsabwatan sa mali. Mahirap po yun, mga kaibigan. So, pagka ang doktrina nyo, paniwala nyo, ay sumisira sa napakagandang karakter ng Panginoon, katulad ng kanyang kabanalan, pagmamahal sa katotohanan, at singitan ninyo na dinisib niya intentionally para tinakpan ng kamay niya yung pagkakamali 1843 para daw may matutunan yung mga early Adventists. Ay, walang sense ako nakita ng Brother Toto.